Magluto po tayo ngayon ng butter shrimp. Ito po ay shrimp. Siyempre, lininis ko na po lahat. Tapos ito halo-halo na sauce, na Korean sauce. Tapos ito po ay um, mushroom, onion, and alam mo na kung ano-ano po ang mayroon dyan. Siyempre, hindi po mawala ang luya. At saka yung nasa loob, garlic, at saka butter, and counting oil. Igisa lang po natin yan hanggang sa lumambot yung ating onion, lahat ng ating nilagay na pampa-aromatic, dye. Ito po yung ating pampasarap. Haluin lang po natin para pantay-pantay po yung kanyang luto sa ating mga pampa-aromatic, sa ating shrimp pampaganda. Alam mo nyo po, nilagyan ko po ito ng 3 pirasong mushroom inkan. Chinap-chop ko po siya at linagay ko po dyan para mayroon pong malalasahan pag kinain yung sauce. Alam nyo po, bawal yung kutsilyo pero no choice. Sana hindi ako magka-violation kasi sayang po yung aking ingredients. Siyempre, mahal po ang ingredients natin. Tapos ito na po tayo ngayon sa make sure po natin na hindi siya masunog po. Kaya tuloy-tuloy lang po ang paghalo. Ito na po siya ngayon. Nag-orange, orange na po siya, dye. Ito pa ay bagong recipe po. Lagyan po natin ng ketchup kasi mayroon po akong linagay Korean sauce na maanghang. At saka naglagay po ako ng brown sugar, 1 teaspoon po para balance po yung kanyang anghang. At saka medyo may pagkamatamis ng konti. Tapos naglagay po ako ng, syempre po yung patis kaunti po. Huwag na po tayo maglagay ng salt ha. Kasi yung mga sauce na ginamit ko dito ay hindi na kailangan. Ito po, hindi na po kailangan ng asin. Ito pa yung mga sauce na Korean sauce po yan. Pinaghalo-halo po siya para malito po sila sa kanilang pampalasa. Joke lang. Pero masarap po. Totoo po yan. Try nyo po. Yung mga ginagamit nyo po sa lamisa, pampalasa pag kumakain kayo ng inyong mga ulam. Pinaghalo-halo ko lang po yan. At saka nag-add lang po ako ng diba ketchup. Ganon. Para maging pula po siya at maging orange ng kaunti. Tapos pag alam niyo na po yung nag-sticky na po siya, isusunod na po natin yung shrimp. Ay, may tubig pala yung aking shrimp. Tanggalan ko ng tubig. Wait lang po. Alam niyo po ba yun? Hindi po kailangan natin matubig yung ating niluluto. Ayan. Kaya ganito na lang po ang aking paglagay para hindi po siya sumama yung tubig ng shrimp. Ayay, may nahulog. Lalaki kasi. Yan. Wag po natin ihalo ang tubig para hindi po magtubig yung ating butter shrimp. Na ibang po. Pulutin natin to. Sayang, laki. Yan. Tapos i-mix lang po natin siya ng dahan-dahan para po hindi maputol yung kanyang ulo. Para po buo siya kasi pangit po kung durog, di ba, ang shrimp. Yung isi-serve mo tapos wala ng ulo. Pangit po kasi tingnan. Kailangan syempre maganda pa rin. Ito po yung aking ngayon gawa. Ito na po siya. Nag-ano na po yung kulay niya. Nag-change na po. Pasensya na po sa mga high blood ha. Hanggang isa lang po kayo, hanggang isa o dalawa. Pero ang maganda po dyan, para sa may mga high blood, ang kainin nyo po yung laman lang, huwag po kayo magsisipsip ng ulo ha, kung may mga high blood, yung laman lang po. Ito na po siya guys, luto na po siya. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan, nag-orange sa po. Ay, paalala po, wag kayo, ang mga nagluluto po, hindi po pwede pala magsuot ng bracelet, umiinit eh. Umiinit sa kalan yung mga bracelet. Kailangan necklace na lang. Ayan na po siya. Ayan na siya. Dahil kailangan lang po natin, ay halo-halo natin para hindi ma-overcook po yung nasa ilalim. Pag lahat na po, pare-pareho na ang kulay, nag-orange na po siya, luto na po yun. Huwag po natin tagalan para hindi siya ma-overcook. Kasi ang shrimp po, pag na-overcook, mahirap po siya balatan. Sinasabi ko po sa inyo. Kasi, di ba, ang hirap naman kumain kung nagkakanda, hirap ka pa magbalat. Lalo na shrimp, takam na takam ka ng kainin, tapos hirap na hirap ka magbalat. Kaya natatamad ka na lang kumain ng shrimp, yung pang mahirap kumain sa shrimp. Pag na-overcook. Ito na po siya. I love it. Wow. Diba? Pantay po yung pagkaluto niya. I-off na po natin yung kalan.